paligid, may napansin siyang isang basag na bote na bahagyang nakabaon sa lupa. Sa unang tingin, maaaring isipin ng iba na ito ay simpleng basura lamang. Ngunit para sa isang bihasang treasure hunter, ang ganitong detalye ay may mas malalim na kahulugan. Ang basag na bote ay hindi basta nakapwesto. Ang direksyon nito, ang lalim ng pagkakabaon, at ang mismong kondisyon ng pagkakabasag ay tila sinadyang ilagay roon. Ayon sa kanyang karanasan, ito ay isang marker, isang palatandaan na kadalasang ginagamit sa mga sinaunang treasure code upang ipahiwatig na may mahalagang bagay na nakatago sa lugar. Sa mundo ng treasure hunting, ang mga ordinaryong bagay tulad ng bote, bato, kahoy o kahit pako ay madalas ginagamit bilang mga simbolo. Hindi ito nilalagay ng basta-basta. May kahulugan ang bawat detalye. Ang basag na bote ay maaaring nagsasaad ng babala na ang kayamanan ay may bitag o kaya naman ay palatandaan na malapit na ang hinahanap na yaman. Habang sinusundan ng treasure hunter ang posibleng kahulugan ng marker, sinimulan niyang sukatin ang distansya at direksyon mula sa bote. May mga treasure code na gumagamit ng bilang ng mga hakbang, direksyon ng araw o hugis ng kalapit na luka bilang gabay. Sa bawat galaw, mas lalo niyang nararamdaman na hindi ordinaryo ang lugar na iyon. Habang patuloy ang paghuhukay, unti-unting lumalalim ang misteryo. Ang lupa ay tila hindi pa nagagalaw sa loob ng mahabang panahon. May mga bakas ng sinaunang paghuhukay na parabang may nauna ng nagtangkang kunin ang kayamanan ngunit nabigo. Ito ang lalong nagpatibay sa paniniwala ng treasure hunter na tama ang kanyang binabasa sa mga palatandaan. Ang treasure hunting ay hindi lamang tungkol sa lakas ng katawan o sa paggamit ng metal detector. Ito ay tungkol sa pasyensya, talino at kakayahang umunawa sa mga iniwang. Ayon sa mga treasure hunter, ang mga marker na iniiwan sa lupa ay hindi basta-basta lamang. Madalas, ang ganitong mga palatandaan ay makikita sa mga lugar na may mataas na mineral content sa lupa. Ang ganitong uri ng lupa ay sinasadyang piliin dahil nagsisilbi itong natural na panlinlang na kalilito ang metal detector at mas mahirap tukuyin kung saan eksaktong inilibing ang kayamanan. Sa paniniwala ng ilan, ang mga marker na ito ay bahagi ng mga lihim na palatandaan na ginamit noon ng Japanese Imperial Army upang markahan ang mga kayamanang kanilang inilibing noong panahon ng digmaan. Gumamit sila ng mga simpleng bagay tulad ng basag na bote, kakaibang hugis ng bato o pagbabago sa anyo ng lupa bilang mga kodigo na tanging iilan lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Hindi lahat ng marker ay direktang tumuturo sa lokasyon ng kayamanan. Ang iba ay babala, panlinlang o panukat ng distansya. May mga palatandaan na nagsasabing ilang metro pa ang layo o kung gaano kalalim ang kailangang hukayin. Dahil dito, mahalaga ang kaalaman at karanasan sa pagbasa ng mga ganitong simbolo. Ang treasure hunting ay hindi lamang paghukay ng lupa. Isa itong paghahanap ng kasaysayan, misteryo at mga lihim na iniwan ng nakaraan. Sa bawat marker na natatagpuan, mas lumilinaw ang posibilidad na may kayamanang naghihintay pa ring matuklasan, nakabaon sa lupa at sa kwento ng panahon. Ang tanong ngayon, marker lang ba ito ng kalikasan o isa sa mga lihim na iniwan ng kasaysayan?